Niliatsyon, Independent Health Reform Advocate. Pag-usapan po natin yung nangyaring sunog dyan po sa Navota Sanitary Landfill at yung tindi ng air pollution na idinulot ito. Kasi partner, kahit dito sa Metro Manila, sa Yes, Bulacan, umabot. umabot po yan. Magandang umaga po, Dr. Tony. Good morning po. Morning. Dok Tony, una ho sa lahat, ano ho ang kahalagahan na tayo po ay mag-ingat sa ganitong air pollution at papaano ho natin may iwasan yung pagkakaroon po ng mga karamdaman? I'm sure, I believe sa lungsod ho ng Maynila, nagpatupad sila ng, kumbaga parang suggestive lang naman na sila po ay magsuot ng face mask paglalabas ho sila. Well, ang una dyan is short term kasi matagal pa yan bago makontrol yung sunog na yan. Is mag-wear ng face mask kasi toxic yung materials yan eh. Aside from the very bad pollution index in the National Capital Region, I think we need to understand na itong problemang ito dadagdag doon sa problema natin. Now, ang im- ang impact nito ay sa kalusugan ng baga. So yung may asthma, may chronic obstructive lung disease, yung may mga allergic reactions at may sakit sa puso, maaring matrigger na magkaroon ng problema. Kasi may patient ako niyan New Year, may hika yun, nakaamoy ng fumes, nag-congestive heart failure, namatay yun. So what I'm saying, sa ngayon dahil hindi natin alam, we should follow na lang yung advice na tayo po ay mag-mask until kini-clear out nila. Well, sinasabi nila yung N95, but I think kung isa o dalawa lang, at saka stay indoors lang, huwag muna tayong lumabas hanggat hindi tayo nagki-clear. So, yan yung pwede natin gawing first aid. Right? And Opo. doon naman sa nag-suffer na, then you have to go to the clinics of the mayors. Meron na yan mga barangay centers kasi at pumunta doon. Pero wala rin namang gagawin. Alis naghika, then they will give some bronchodilators. Ang bottom line lang nito, Sander, at sa mga nakikinig, is basically who's responsible for this. Kasi hindi naman pwedeng magdadump ka dyan tapos may risk of fire. And you know it's dangerous. So dapat MMDA yan at saka yung mga mayors, dapat chinecheck yan. At saka yung mga in charge of garbage management, dapat chinecheck yan. Kasi risk yan eh. In a country like ours na may bahana, tapos may mga basura pa, dapat yan chinecheck. At ganun na lang ba, wala bang sanction yan? Dapat ang tingin ko, mag-meeting ang MMDA together with the mayors, together with the DILG, para malaman nila kung anong gagawin. Kasi marami na rin saklaw na cities or municipalities within the National Capital Region. So we have not seen the end of it. Pero ang nakikita ko, mag-mask muna tayo, mag-ingat kayo, mahirap ang hospital ngayon, napakamahal. And then mag-meeting sila, mag-summit sila on what they will do, on how to clean it up. And then ano ang preventive measures para hindi na maulit ito. At I think din ang bottom line ng gusto nating sabihin sa mga tao. Hindi naman tayo, kumbaga, hindi sanay sa pagmamaskara sa face mask kasi Yes. 4 to 5 years of COVID, nagmamask tayo to protect ourselves. So if we are being called by our LGU leaders to wear masks, let's wear masks so that hindi tayo mahuhospital because this is important for our health. Particularly that the PhilHealth is right now defunded. Ang hirap naman magka-utang-utang tayo, magka-pneumonia tayo or ma-confine tayo due to cardiovascular stress. Opo, Doc, ang naitala po na very unhealthy daw po yung air quality na naitala after nga pong masunog itong sanitary landfill dyan po sa Navotas. Pwede niyo po bang pa-explain kung ano po yung tinatawag na air quality levels at yung mga levels po nito at kung ano po yung pinaka-safe po sa atin na malangha po natin, Doc? Well, lahat naman ng galing sa mga ganyan, mga basurahan, mga landfill,
And even nga sa California, lahat naman yan toxic, wala naman level. Ang ibig sabihin, in itself talaga dapat magmask tayo ngayon sa Maynila kasi may smog. So kung nadagdagan to, wala na tayong sinasabing level. Pag nakita ako, nagmamas ako talaga sa labas eh. Mm-mm. Hindi for our listeners and audience, I think sa ngayon ang pollution sa Metro Manila is really terrible because of the smog. And then meron ka pa nito. So what I'm saying right now, hindi maintindihan ng ating mga kababayan on the level of that. Sa ngayon, mag-mask tayo kasi hindi naman natin makikita ang air na yan na unhealthy. We know it's unhealthy kasi may smog tayo in itself. So kung meron ka pa tayong nasusunog na landfill na ganyan, mag-mask tayo. Plus the threat na merong viral infection pa rin na nakumakalat at pneumonia. So sa ngayon, ang sasabihin ko lang, mag-face mask tayo. So that we will not confuse the audience anymore. Opo. At ngayon po ay napakainit na rin po ng panahon. Yung ating heat index, sir, pumapalo ng 41 mahigit, lalo po sa mga lalawigan. Ano ho yung maipapayo po ninyo bilang eksperto ho sa kalusugan? Paano ho tayo makakaiwas dun sa mga karamdaman na dulot naman po ng sobrang init ng panahon? Well, alam mo, taon-taon, tinatanong yan yung heat stroke. Alam mo, napakasimple niyan. Ang unang-una is to hydrate yourself. And then go out na meron kang payong or may sombrero ka. Tapos magsa-sunblock ka or sunscreen. Tapos magche-shades ka. Tapos cotton or kung manipis or linen, kung ano meron ka. And then protektado ka. And then kung ikaw ay nagtatrabaho in a dangerous area like traffic light enforcer ka, ikaw ay nagki-clean ng road, ikaw ay nasa gym, ikaw ay nasa labas, be careful na nasa lilim ka kasi ito mangyayari sa atin. But dapat nating isipin, yung mga nadadali niyan, reversible naman. Kasi pagka naihiga yan at napainom ng tubig, wag lang mawala ng malay at para maswero, nababawi naman. So ang first aid niyan, sa mga nakikinig, uminom ng tubig, kung sakali mag-collapse, ihiga lang, tapos paypayan, tapos kumuha ng yelo, ilagay sa ulo, sa kilikili at sa singit, tapos itaas ang paa, maya-maya okay na. Ngayon, iwasan din ang maraming kape at ihi ng ihi. Yung mga naka-diuretic or water pills, ingat lang po at continue to replenish yourself. Yan lang naman po. Pero on top of that, ang top killer diseases of the country can be aggravated, heart attack, stroke, yung may mga cancer, yung mga nagda-dialysis, can also be affected by the warm temperature. So ganoon lang po ang pinapayo ko. At kung wala tayong pupuntahan at mahal din ang gasolina, wag muna tayong Totoo lumabas. yan. Oo, wag muna tayong maglakad sa labas. We can do our exercises around the house or inside the house. Lalo na ngayon na may energy crisis tayo. Opo. Doc, safe po ba halimbawa galing ka sa labas, sobrang init ng panahon, tapos iinom ka ng maraming tubig na malamig, yung nagyayelo pa? Well, wala naman masama, no? But yung change yan, ako nasasanay na ako sa water na ordinary eh. Para mas, ewan ko, magandang feeling ko. I don't know whether there's a reason for that, no? Baka tayo mag-border sa fake news. But whatever water we have, kung may heat stroke ka, mas malamig, mas mabuti. And whatever water we have, mas mabuti rin. So yun po, mga kaibigan. Basta hydrate. And then cover yourself, wear face mask, meron kayong payong, meron kayong sombrero, protect yourself. Mahirap po ma-confine at this time. Bawal magkasakit. Dumadaming problema natin. But we have to roll with the punches. Ang kailangan natin is to address ignorance, to enlighten the public, and hope the public will follow kasi wala naman tayong magagawa kung tayong magkakasakit. Yes, opo. And Dr. Tony, binanggit niyo po yung cardiac arrest. Nitong nakaraan po, inilabas po ng Philippine Statistics Authority na number 1 cause of death po ng mga Pilipino, yung ischemic
heart ailments. Heart disease. Opo. Ano ho yung palagay ninyong rason? Based po dun sa inyong pakikipag-usap sa inyong mga pasyente bilang isang cardiologist po. Ang number one is smoking pa rin at saka Smoking. vaping. Smoking, vaping, yan ang number one. At saka yung pagkain na masasama, yung mga junk food. At yung pag-inom ng alak. Tapos yung sobrang katabaan or overweight at hindi nag-exercise. Yan yung mga cause ng lifestyle, ika nga. Opo. Ang cause ng ischemic heart disease. For the longest time, ang laki ng lamang yan eh. Ang reason for that, lifestyle, kasi we're part of the environment, then we need to adapt to the environment. Ang problema lang, ang mahal kasi ng check-up for mga ECG at saka yung mga labs. No? Dumiyakap naman, tingnan naman natin kung yung PhilHealth yakap na outpatient ay makakatulong sa atin. So sa mga nakikinig, why don't you find out from your barangay captain kung saan ng yakap clinics? Kasi may libreng laboratory yun at may libreng gamot. So yun ang pwede ko ipayo sa mga nakikinig sa atin. Opo. At napapag-usapan din ho natin na yung ang mahal po ng check-up. Kasi yung iba naman ho sa ating mga kababayan, pasensya na po kung medyo baka ho masakit para sa iba, ayaw namang magpagamot sa government hospital. Oo. Kasi nga parang Hindi daw bukod sa hindi accommodating yung iba. masungit yung ibang mga masungit staff. Opo. Kumbaga po, pupunta ka pa rin dun sa private dahil dito may gamit, may aparato. Kaya lang hindi naman ho sasagutin ng PhilHealth yung buong 100% Affordable. ng iyong bill. Di ba ho, Dr. Tony? Ang sagot dyan ay i-recast ang budget. Matagal ko na sinasabi, abolish yung MAIPIP kasi 53 billion yan. At ilipat lahat sa PhilHealth. Kasi ang budget ng PhilHealth ay 51 billion, nadagdagan 127. Para wala ka ng guarantee letters. Tapos, dapat ngayon walang pinipili kung DOH ka, kung zero balance billing. Kasi kung lahat yan papasok sa PhilHealth, kaya mahirap ka, middle class or upper class, pag pumunta ka sa statement of account, dun sa billing section, dun na magkakatuos at hindi mo na kailangan ng guarantee letter. Naintindihan niyo po ba yon? Kasi universal healthcare, ang ibig sabihin niyan, pag na-hospital ka, wala kang babayaran. So therefore, kulang ang pondo ng PhilHealth kasi inagaw nga ng MAIPIP. Yan yung problema eh. Based on universal healthcare law, ang single payer lang dapat PhilHealth. Nagkataon ng ating mga legislators ay nagtayo ng medical assistance for indigent and financially incapacitated. Lumaki pa ang budget niyan kaysa sa PhilHealth. So dalawa ang bulsa ngayon at ito discretionary at saka opaque, walang transparent way on how to spend the money. Kaya yung mga legislators na nakikinig ngayon, sana po i-recast nyo yung budget. Tapos ilipat nyo yung MAIPIP as part of the energy crisis. Kasi hindi member ang DOH nito eh. Siyempre, ang mga politiko gusto yung mga nakikiusap sa kanila, guarantee letter. Pero hindi natin ma-achieve ang universal healthcare. Kaya nga yung sa Mexico, natutuwa ako. Pareho lang natin third world country, progressive yung thinking process ng Pangulo doon. Si President Sheinbaum. Tayo naman, instead na gamitin ng PhilHealth, ninakaw pa natin, nilipat pa natin sa mga program congressman. funds. Oo, di ba? Nilipat pa natin. Tapos last year, zero pa ang budget natin sa PhilHealth. Tapos lumalaki yung MAIPIP na mas malaki pa sa PhilHealth. Alam mo, wala tayong magagawa niyan eh. Ano lang yan eh, leadership, compassion, at moral courage ng ating mga legislators eh. Opo. Dr. Tony, maraming Thank you salamat so po much sa po. inyong panahon, sir. Okay, thank you. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform